Hello mga ka-babes! Welcome back to my YouTube channel. For today's videos mga ka-babes, gusto ko lang sabihin sa inyo, i-share kung ano yung mga requirements. Isa-isahin natin. Kung isa ka sa mga nawala ng passport or naiwala mo or naiwala ng kumpanya mo, ito ay para sa'yo. So, panoorin mo itong videos na to, marami kang matututunan. So, meron akong copy dito, mga ka-babes. Babanggitin ko na lang isa-isa para malinaw. Kasi, gusto kong i-share sa inyo ito dahil based on my experience, nangyari sa akin. So, syempre, gusto ko rin sa inyo i-share kung ano yung mga dapat nyong gawin. Huwag kayong mataranta, huwag kayong matakot, kasi magagawa ng paraan yan. And syempre, mag-pray tayo na maging okay yung pagpaprocess ng passport natin. So, first na requirements ang nakasulat dito is personal appearance. Mismong ikaw yung mag-aasikaso, hindi yung ibang tao. Yung binabasa ko mga ka-babes, nakuha ko ito dito sa Doha, Qatar Embassy, Philippine Embassy dito sa Qatar. Kaya legit po siya ng pagpaprocess ng requirements ng Lost and Passport 2023. Ewan ko lang next year kung baka magbago na naman sila ng mga requirements. So, copy of data page of lost passport if available. Kung meron pa kayong mga na-picture dati na passport nyo, kailangan po yun. Pero hindi naman, pag wala, okay lang din naman kung wala. As long as meron kang mga IDs na patunay na ikaw yon or di kaya birth certificate. So, babanggitin ko din dito. Original and one copy of DFA authenticated Philippine Statistics Authority. It means PSA. Yun sinasabi ko kanina, birth certificate. Registrar copy is required if PSA birth certificate is not clear or cannot be read. So, yun. Kung wala kayong copy nung dati yung passport na nawala, pwede naman PSA basta meron siyang authenticated na apostille. Diba? And then, if photocopy of the applicant's last issue passport is available, the birth certificate will not be required. Diba? Hindi na siya kailangan. And then, police report with English translation. Eto mga ka-babes, after yung meron na kayo tapos na lahat ng mga requirements, nakakuha na kayo ng tinatawag na lost passport sa company nyo, nakahingi kayo, ibibigay nyo naman to sa police report para mabigyan kayo ng police report in Arabic. And then, itatranslate nyo siya in English. Kasi syempre, para maintindihan ng sa Philippine Embassy dito sa Qatar kung ano yung nakasaad dun sa police report, Arabic na binigay sa inyo dito sa Qatar. And then, original and one photocopy of any acceptable Philippine issue ID. Ito mga kabibs, ang pinakamahigpit na kailangan na requirements. Kahit na meron kayong mga dati yung pictures ng photocopy na nawala yung passport, kailangan pa rin ng valid issue ID na galing sa Pinas. Kasi kapag wala yun, mga kabibs, hindi nila mapaprocess as in yung panibago yung passport. Kasi yung sa akin nangyari, as in wala talaga akong any valid ID na galing sa Pinas. Kasi nga, di ba nga, naikwento ko naman sa inyo kung napanood nyo tong vlog na to, na how I lost my passport. So, sinabi ko doon na di isang ID wala talaga ako dahil nga naitapon, na isama sa pagtapon sa basurahan. So, yun,
Ang ginawa ko nga, yung magulang ko na nasa Pinas, yung nag-process nung ID ko. Tapos, pumayag naman na kahit magulang ko yung mag-process kasi meron ako dun sa computer nila na record, kaya yun. And then, no need na yung biometrics ko. And thank God kasi talagang okay din. Kung meron naman kayong ID, no problem yun. Kasi yung sa case ko, sobrang grabe, ang tindi talaga. Na-stress kami lahat. Affidavit of loss. Etong affidavit of loss, hindi na kayo mismo ang magpa-process. Magbabayad lang kayo ng 200 pesos. I mean, 200 Qatarials dito kung saan nyo naiwala na bansa. Kasi nawala ko yung passport ko dito sa Qatar. So, nagbayad ako sa Philippine Embassy ng 200 Qatarials for affidavit of loss. And then, accomplished passport application form, adult or minor form. So, yun. And then, photocopy of QID. So, kailangan din yun. Kailangan nyo na may print para ipapakita din sa kanila. And syempre, dapat may photocopy ka din. And then, please take note that there will be a 15 days clearing period prior to the processing of application for replacement of lost valid passport. So, once na mga kababes, na i-process nyo na lahat ng mga requirements na kailangan ng Philippine Embassy, dapat ma-submit nyo na agad sa kanila para ma-process na agad kasi 15 days po siya ipaprocess. So, yun. And then, andito nakalagay dito yung fees for lost passport, cash only. Please bring exact amount. So, hindi ko lang alam kung pwede sa kanila ng ATM yung card, no? Kasi ang nakasabi dito, cash only. So, baka yung wala silang machine, no? So, mas mabuti magdala na lang kayo ng cash and dapat exact amount para baka wala kasi silang mga barya doon, mahirap na maghagilap. So, yung 100 yung affidavit of loss verification fee if lost passport is valid. So, yun, 200 yung binayaran ko nga pala nun. And then, 600 Qatarials naman for replacement of passport. So, total na siya mga kabibs is 800. So, per mahal siya. And then, take note mga kabibs, inuulit ko sa inyo palagi na huwag kayo magsusuot ng tsinelas. Kasi, nung pumunta nga ako dun, sabi nung security guard na ibang lahi dun na naka-duty is hindi talaga po pwede ang tsinelas. Eh, hindi ko naman din alam. So, yun, nakihiram ako doon sa isang kabayan, buti. Pinahiram ako. So, yun, shout out kabayan, thank you sa pagpapahiram sa akin. Alam mo yung late ka na dumating sa Philippine Embassy, tapos bawal pa lang tsinelas, talagang taranta ka na, hindi mo na talaga alam gagawin mo. Kasi nga, ayoko nang bumalik ng time na yun, di ba? Kung iisipin ko na, ay, baka hindi na ako papasukin. Kasi syempre, nasa ibang bansa tayo. Hindi natin alam kung pwede ba to or hindi, di ba? So, kakabahan ka na, ay, late na ako. Baka hindi na ako papasukin kasi sobrang higpit sa ibang bansa. So, yun, dami ko talagang natutunan. And finally, ipapakita ko na lang sa inyo, ayan, kung kailan ko pinasa mga requirements sa lost passport ko and kung kailan ko siya nakuha kasi hindi ko din maalala. So, susulat ko na lang dito, basahin nyo na lang. And then, ayun, finally, nakuha ko na rin yung bago kong passport ngayon. So, yan, papakita ko sa inyo. And yun, marami talaga akong natutunan. Huwag maging burara talaga. And alam ko naman talaga yun, pero ang dami talagang, syempre, isa na yun sa mga pagsubok para sa akin. So, lahat na mga nandito sa Doha, Qatar, mga kabayan ko, huwag kayong mag-alala.
na huwag kayong kabahan, baka hindi nyo na kayo makakakuha ng bagong passport. Huwag kayong mag-alala kasi andyan naman ang Philippine Embassy dito sa Qatar para tulungan tayo na mai-process yung nawawala nating passport. So, pwede pa rin tayo gumawa ng panibagong passport. Sa lahat ng mga hindi nakakaalam, mga kabayan, yun ang dapat nyo gawin. Kasi ako nung time na yun, hindi ko rin alam kung ano yung mga gagawin ko. Alam mo yung lutang ka na paano mo sisimulan, na hindi mo alam yung mga requirements. And syempre, sa tulong din ng YouTube channel, ng ibang YouTube channel, nanood ako. So, doon ako, meron akong idea. And then, doon nga, kinuha ko tong mga requirements para sa loss and passport. And ayun lang mga kabibs, ang dami ko nang sinabi. Thank you for watching. I hope na nakatulong ako sa inyo. Kung meron pa po kayong mga katanungan, please comment below and please like and subscribe na rin sa aking YouTube channel. So, thank you sa laging panunood niyo sa akin. And thank you. Yun lang. Bye-bye. See you sa susunod kong vlog. Last pass ulit.